Hi guys! Welcome dito sa Rasahan Charo. Ang reading nito ay for collection for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general wording for collect of your energy at this time. When she turned away, Temperance in reverse and Death card in reverse. What's with the Death card in reverse? And there's no time nobody else can see. Hindi ka na nila nabubuhusan ng yung sakit or piste. Hindi ka na nila napipiste. Hindi ka na nila nabubuhusan ng negativity. Negativity, yes. Ano yan? Meron kang shield. Meron kang shield. Ano to? Buwabalik sa kanila yung negativity nila. Ganun yung shield mo. Kasi may shield kayo, may defense na pampabalik or may nagdidepensa sa'yo, may nagsishield sa'yo, pwede din ganun. Na yung ginagawa nila sa'yo, mapabusin nila sa'yo ng negativity, hindi sa'yo ang tama, kundi sa kanila. Balik lang sa kanila. Ganun. And what's with the Temperance in reverse? The Emperor. You are strong. Hindi ka nila mapatingga. Hindi ka nila mapatingga talaga, yun ang tamang term dyan. Oo, hindi ka nila mapatingga na maatake nila kasi bumabalik naman sa kanila. Ano ibig sabihin? Sila yung natitingga. Kasi nga sa kanila tumatama yung atake nila kasi may nagsishield sa'yo o may shield ka o maybe protected ka rin lalo kung wala ka naman ginagawa at hindi ka naman evildoer, hindi ka witch, di ba? Maaaring may angel na nagdi-defend sa'yo, pwedeng ganun. Or kung ano man yung depensa mo. Kung meron man kamang depensa, ay bumabalik sa kanila. Yung negativity nila, yung binubuhos nila sa'yo. Maaaring mga sakit pa yung binubuhos nila sa'yo, negativity. Mga sakit yan, guys. Mga sakit at kasi Death card in reverse, yun ang pag napuruhan ka, pag nasa loob mo yan, yung magkakasakit ka ng tuluyan. Oo, pag napuruhan ka at nasa loob mo yung mga negativity nila, magkakasakit ka ng tuluyan hanggang sa pwede mong ikamatay. Alam niyo na kung ano yung mga pinagagawa ng mga yan. Meron talagang mga hindi ayaw nila magbago or hindi sila nagbabago. Kahit na marinig pa nila yan sa simbahan, sa pare o kung kanino man. Meron talagang guys, baluktot kasi. So, choice nila yan na gumawa ng ganyan. Pero afterlife, lalo na afterlife, may consequence talaga. May parusa sa mga ganun. Lalo na yung mga hindi nagbabago. So, yan. Message ng angels for you. Maybe driven ng inggit yan. Driven ba ng inggit yung mga nagbubuhos o nagsisend sa'yo ng negativity? Driven sila ng inggit. So, evil nga ng mga tao. Kasi the root of all evil is envy. May evil yan sila. Na klase ng tao. Bakit ganun? Tao ba yan sila? Baka na tao sila. Yung nagbubuhos sa'yo ng negativity nila. O may ginagawa sila. Ano ang intensyon nila? Patayin ka? Kasi may death card pero hindi sila magtatagumpay. So ibig sabihin, gusto ka nilang patayin. Kaya binubusan ka nila ng negativity, sakit, ganun. Mga ganun. Ano-ano pa yung pinagagawa nila. Malamang witchcraft. Yan. Kung ano pa.
Message ng guide ko sa'yo ngayon. Kung sino man nag-guide dito ngayon. Whom do you need to forgive? As you release all the anger and resentment, you will find that your wishes will come true. Sino ba daw ang dapat mong patawarin? Pag na-release mo, no, yung all the anger at resentment, yung sama ng loob at yung dating galit mo, siguro may kinagalitan ka po ng person mo, past person mo, ex mo, ibang tao na may mga ginawa sa'yo na kabalastugan, kasamaan, panalbahi. So, pag nagawa mo daw na ma-release yung all the anger and resentment mo, kasi parang nagiging baggage siya guys. Parang mahirap na maka-move on ka or yung aasinso o parang yan ang pabigat kasi sa'yo. Parang baggage din yan guys eh. Negativity kasi, negative feelings kasi yung ganun eh. Pagka na-release mo daw yung old anger at resentment, makikita mo na yung mga wishes mo ay magkatotoo. Meron pang isa, travel, an upcoming trip proves to be life-changing in positive ways. Yung paparating na trip ay proves to be life-changing in positive ways. Talagang magbabago yung buhay mo in a positive ways. Sino ang this is a collective reading guys ha. Sino ang nagbabalak ngayon na i-message ka o kontakin ka o i-pursue ka? Si King of Swords in reverse, meron bang nagbabalak na kontakin ka, i-pursue ka? Meron nga, pero meron. Pero mukhang restricted siya at blinded. Nahirapan siya, pwede nahirapan and restricted din. Or pinipigilan niya yung sarili niya pero hindi niya mapigilan yung sarili niya. Sino ba nagpipigil sa kanya? Kasi meron naman, siya din yung nagpipigil sa sarili niya. Siya din, pero hindi niya nga mapigilan. Malalaman mo na lang siya yung pipigil sa sarili niya. Ano yung sasabihin niya sa'yo na pinipigilan niya yung sarili niya? O sasabihin niya sa'yo na pinipigilan niya yung sarili niya na mag-reach out sa'yo, na mag-offer ng something stable, na may growth, no? Of course, a relationship na may growth. Pero, hindi niya na nga mapigilan ng isip niya, hindi niya na makontrol ng isip niya, yung sarili niya, yung damdamin niya, hindi niya na mapigilan, no? That's why in reverse yung King of Swords dito. Ayan, ang magme-message na sa'yo, yan ang kukontak sa'yo. This is a collective reading, guys, ha? Bakit ka kukontakin ng person na to? Anong dahilan? Dahil unstable siya, hindi siya nakapag-commit sa ginagawa niya, sa trabaho niya, parang feeling ungrounded, dahil hindi niya nga, hindi siya makapag-commit sa yung ginagawa niya na kinukontrol niya, na napipigilan niya yung sarili niya, yung damdamin niya pati na wag mag-take ng action. So hindi niya na yun, hindi na siya makapag-commit. Kunwari ay nag-decide na yan na wag kang kontakin kahit kailan. Hindi niya na yun mapanindigan. Hindi na siya makapag-commit dun sa kahit nagsumpa-sumpa pa yan. Kasi hindi niya nga mapigilan, no, yung sarili niya. Ayan. So ano pa? Ang feelings ni King of Swords sa'yo in reverse na yan. King of Pentacles. Gusto kanya mapangasawa. What's with the King of Pentacles? O gusto niya magtagumpay na mapangasawa ka. At ano pa? Yun ang dinidesire niya. Magtagumpay talaga na mapangasawa ka. Na maging partner mo. And talagang maging responsible ito na partner sa'yo. Magiging maswerte ka ba pag yan ang napangasawa mo? Oo daw. Magiging maswerte ka kasi ex mo siya eh. Maring heartbroken ka dito. Ex mo ba yan?
Ex mo nga siya eh. Yung tao na yan. May 3 of Swords. Maswerte ka kasi nag-ex mo na yan. So, ibig sabihin, may feelings ka pa dyan sa ex mo. Ay, oo, may feelings ka pa daw sa ex mo. Baka still in love ka pa rin yan sa ex mo. Hala, in love ka pa rin sa kanya, oh. Ex, sorry ba? Ex, sorry. Still in love ka pa rin sa ex mo. Na yan. Ma-pride ba tong ex mo na to? Si King of Swords and Reverse. Ma-pride yan. Napaka ma-pride siguro niyan. Basta ma-pride daw yan. Sabi ni Jesus Christ, huwag maging mayabang. Kanina sa isa kong reading. Siya ang nag-ano doon eh, nag-guide. Ewan ko lang ngayon. Kasi umalis-alis din yan. Minsan angel yung nag-guide sa akin. Siyempre, may mga ginagawa din yun. So, let's see. At huwag daw gagawa ng witchcraft kasi pagsisiyan daw ng mga sige paggawa ng witchcraft. Yung ginagawa na lang witchcraft. Yung paggawa nila ng mga witchcraft na yan at spells. Yung mga rituals, palipad hangin, bulong at mga barang pula, mga ganyan ng voodoo. Kasi may impyerno nga. Kaya nga, kung gumawa, kung sino man dyan, na ayaw may impyerno, na ayaw mapunta sa impyerno. Kasi sa isa kong video kanina siya nag-guide. Ay, mag-repent na tapos wag na kayong gagawa. Alam niyo na may masama at evil, di ba? Ayan. Mga witchcraft, lalo yung witchcraft, sa demonyo kasi yan. Sa devil yan siya, guys. Trap ng devil yan para makuha yung kaluluwa ng mga tao din na mga gumagawa niyan. So, ganun yan. Temptation ng devil yun. Sa mga gusto lang, ay hindi ako namimilit na pabaguhin talaga kayo. Sa mga gusto lang na ma-save, sa mga gusto lang na wag ma-impyerno kasi nakapag sa impyerno na, ay naku, ewan ko lang, baka isang oras pa lang na nandun kay nagalipasak. Para kasi ang matindi. Init siguro. Ano kaya, ay buti ko matintin ka lang. Buti ko matintin ka lang. Ay, lahat siguro ng pwede mong tawagin mong tutulong sa'yo. Nandun. That's video, guys. Ay, nako. Buti ko isang oras ka lang nandun. Eternal life yun. Mas na hinatulan na sa impyerno. Yung mga napunta sa impyerno at yung mapupunta sa impyerno. Buti ko isang oras lang. Oh. Nako. Ano pa? Iniisip ni King of Swords in reverse na yan sa'yo. Ano iniisip ni King of Swords in reverse na yan sa'yo? Na huwag siya magpadala sa emosyon niya. Na kailangan ay makontrol yung emosyon niya. Oo, kailangan niya makontrol yung emosyon niya kasi hindi niya mapigilan. Yan ang iniisip niya ngayon. No? Nagtatalo na yung puso at isip siguro niyan. Basta ganun. Kailangan niya makontrol yung emosyon niya, yung damdamin niya. Iba yung feelings niya. Nagtatalo yung isip at puso niyan. Yung isip niya mukhang bibigay na hindi na niya makontrol yung damdamin niya towards you. Try na i-restrict o pigilan yung sarili niya kaya pala, pero hindi niya na mapigilan yun. Para bumibigay na talaga.
na hindi niya mapigilan yung damdamin niya sa'yo. Nahirapan siya, guys. Nahirapan siya kasi pinipigilan niya. Pero hindi niya mapigilan. Hindi na niya mapigilan. Maaaring lately or in the past napipigilan pa niya. Pero ngayon hindi niya na mapigilan. Anong gusto sabihin sa'yo ng person mo na to na si King of Swords? Pa-pride kasi daw yan eh. I know I messed up everything. Ano pang gusto sabihin sa'yo ng person mo na yun na si King of Swords? Yan ang mag-message sa'yo, kukontak sa'yo. We both know I am not the one for you. Alam niyo daw pareho na. Hindi siyang para sa'yo. Ganun kayo siguro kinokontrol niya yung sarili niya, pinipigilan niya, nire-restrict niya. Ano pang gusto sabihin sa'yo ni King of Swords in reverse na yan? I am becoming a better person. So, nagiging better person na daw siya. O nagiging mabuting tao kaysa sa dating siya. O, may nag-improve, may naging impact sa buhay niya. Yung naging relationship ninyo. Maaaring dahil sa'yo kung kaya nagiging better person na siya. And ano ang gusto pang sabihin sa'yo ni King of Swords in reverse na yan? May plano siyang puntahan ka? Meron eh. Oh? May plano siyang puntahan ka. Yan ang goal niya, puntahan ka. Pero napipigil pa siya sa sarili niya, pero hindi niya na mapigilan yung sarili niya. May plano daw siyang puntahan ka. Lalo kung may distance sa inyong dalawa eh. Para makapag-umpisa kayo, para makapag-start kayo no, syempre ng panibago. Kasi ex mo yan, panibagong relationship. Bakit kailangan puntahan ka niya? Para ano? Para magkaroon ng communication sa inyo. Kasi passionate siya sa'yo. Bakit gusto ko niyang puntahan talaga? Nasasaktan daw kasi siya. Dahil nagkaroon ng ending sa inyo. Basta dahil nasaktan siya. O dahil nasaktan ka niya, para harap-harapan siyang mag-sorry sa'yo, pwede din ganun. O daw, para harap-harapan siya mag-sorry sa'yo, na makipag-usap sa'yo, para formal. Yung pakipag-reconcile niya sa'yo. See? Magsusorry siya, guys. Magsusorry siya sa'yo. Bakit nakarealize ba siya ng mga pagkakamali in the past? Hindi. Hindi siya nakarealize. Bakit? Nakarealize ba siya ng halaga mo? Worth mo? Hindi. Bakit? Nagkaroon ka na ba ng halaga sa kanya? O value? Hindi ka daw naka-realize eh. Pero nagkaroon ka na ng halaga sa kanya, that's why. Dahil nagkaroon ka na ng halaga sa kanya. Hindi siya naka-realize ng halaga mo. Hindi, nagkaroon ka na kasi ng halaga sa kanya or value, halaga ba.
Alam niya yung mga taong ayaw magbago. Yan ang mga taong mayabang. Katulad niya, no, ng witch na yan. Ewan ko kung ano pinagmamalaki niyan, ng mga yan, na gumagawa sa'yo ng ganyan. May mga nangaral na ba dyan sa mga, ewan ko kung witch pa yung mga yan. Yung mga nagsisend ng negative energy. May nangaral na yan sa kanila. Meron na. Pero maaaring nagalit pa sila o na-irritate pa sila. Na-irritate pa yung inner demons nila pagka ganun. Baka yung nangaral pa sa kanila na mali at na nagsabi na mali at masama at evil yung ginagawa nila, ay baka ginagawan pa nila yun ng witchcraft din kasi ayaw nilang sawayin. Yung pinagmamalaki nila at pinagyayabang pa nila yung witchcraft nila. Pero hindi nila alam, trap ng devil yan para makuha yung kanilang kaluluwa. Akala nila kakampi nila devil, pero tuwang-tuwa yung devil pag nakuha na ng devil yung kaluluwa nila pag nandun na sa impyerno yung mga yan. Bakit? Ay, parusahan sila ng devil doon. I think pinagtitripan yan sila, gano'n yan. Panoorin nyo na lang sa YouTube yung mga testimony ng iba na mga nakarating daw sa impyerno, kung ano mga nangyayari, kung ano yung mga pagdurusa doon na mga nandun. Alam nga naman maging hari siya sa impyerno. Yung mga kaluluwa ng tao doon. Hindi. Nagdurusa doon. Napangaralan na yan kasi lang mayabang yung mga narcissistic siguro, kaya sige pa rin sila kapang ano sa'yo. Or psychopath, itong mga nagsisend sa'yo ng negative energies nila. Psychopath kasi yan sila, kaya napaka-deceitful, napaka-trickster, napaka-selfish. Nakawan ka nito, wala silang konsensya eh. Itong mga klase ng tao, gawan ka nila ng evil, witchcraft, or anything. Hindi yan sila makaramdam ng konsensya or empathy pati. And very close. Deceiver itong mga to. And napaka-liar ng mga to. At manipulative, master manipulator. Yan yung mga, hindi mahiya na mga manipulat, magsinungaling yung mga ganyan. At they live a parasitic lifestyle. So, para silang parasite guys, yung mga psychopath na yan. May compare sila sa parasite. Yan ang pag-aaral sa search nyo na lang sa Google ko na yung psychopath. Mabasa nyo yan, they live a parasitic lifestyle. So, para silang mga parasite sa ibang tao. Hindi naman ata madami yung mga yan. Kukunti lang yan sila. Pero, hawan ko lang kung ilang percent out of 100% kung ilan yung psychopath. Hindi naman marami yan, yung mga ganyan. Kaya wala yan silang pagbabago. They refuse to change. They don't want to change. Ganyan ang psychopaths. Pinagyayabang nila yung kafulisyan nila at yung mga evil doings nila, evil deeds nila sa iba. Yung mga kasamaan. Kaya foolish yung mga yan eh. That's why baka nakapanood din yan dito sa channel ko. Yung mga yan. Siguro yung iba, ewan ko lang. Hindi ko na itanong. Ay, kahit na makapanood yan sila dito, hindi yan sila maniwala guys. Kasi ang paniwalaan ng mga yan, yung kasinungalingan. Yung ginagawa nila or yung kinikreate nila na kasinungalingan. Ganon yan sila eh. They make stories, they lie. Very cunning pati. Basta, search nyo lang yung psychopath. Kaya pala, ganyan yung mga. Ano naman, gusto pang sabihin sa'yo ng person mo na to na si King of Swords.
Yung gustong-gusto niya talaga sabihin sa'yo. Na nasa isipan niya na sasabihin niya sa'yo. Gusto niya magkaroon ng balance sa inyo. Yung makasal kayo ba? Oo, yung makasal kayo. Yun ang offer niya sa'yo, kasal. Wow. May new person ba for you na mag-pursue? Wala. Wala daw new person na mag-pursue sa'yo. Bakit? Takot sila sa'yo? Takot sila sa'yo. Kasi, bakit sila takot sa'yo? Kasi naglalagay ka ng boundary. Kasi, maaaring nakikita nila, you appear na parang may pagkasuplada, naglalagay ng healthy boundary, cold, unemotional. Lalo kung may bitterness pa sa puso mo dahil sa ginawa ng ex mo sa'yo. Mga ganun ba? At, dahil may self-love ka, kung masama lang ang intensyon nila sa'yo, di ma-repeal, no? Ma-repeal sila. Pero madami bang may type sa'yo? Hindi madami. Pero may ilan na type ka? Hindi. Pero, may importante, yung maging stable ka na sa love life mo. Siguro kahit dalawang person, type ka ba ng kahit dalawang person? Oo, kahit dalawang person, nag-type ka nila na mapangasawa. Ito na yung person mo at siguro may isa pa. Ganun. So, eto na lamang for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe at po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading na ito.